Okay guys, another delivery from, this time it's from Plantaholic Garden. It's from Savannah Lansen. Mas excited pa yung aso ko, tingnan mo. But these plants are not mine. These are from Ate Zenis. Siya ang bumili lahat nito. So, isa-isa kong ipat, and then let's continue this in another video, okay? Okay guys, so ito na siya. Nakalimutan ko nga pala, nakapagka nga pala sa Plantaholic Garden. Meron bago silang site yung mga ante plantita. But anyway, kapag galing sa kanila, nakapat na, tapos nakarap ng, kung gusto nyo makita how yung mga pagkakarap ng plants nila, punta kayo sa unang order ko ng Plantaholic Garden. Makikita nyo, very efficient sila pagdating sa wrapping sa plants. Kasi lahat kailangan ng mga Francosi ay nakapat pag dineliver. Kasi pag hindi mo pinat yan, ako Diyos ko, day, maglalagas ang dahon yan isa-isa. But anyway, buksan ko lang yung ilaw, pakita ko sa inyo isa-isa, okay? Ayan. So, meron siyang karamihan itong mga Francosi ay pero there are Tularensis. For example, this one, oh. This one is very nice because it's almost black. Hindi nyo ma-appreciate dito pero it's almost black. Then this one has a copper tinge, yung Tularensis na to, and they are big. But the only one that I like the most is this one because kung titignan nyo siya, develop na yung codex niya. Ayan. So, Ate Zeni, you're a lucky person. May codex na to. So, this one is very good for you. Siyempre, mas expensive itong mga Tularensis na ganito. Kasi ang alam ko, hindi ito sa Vanna Hybrid. Ang alam ko, this one are from Thailand. And lahat na ito, sa Vanna Hybrid na. Basta may mga red tags na ganyan. The rest of the red tags I cannot find. Pero okay lang, lahat naman yan, para-paras lang naman sa Vanna Hybrid. So, let's do it one by one. Hindi ko, alam nyo, ito lang masama kasi sandali na. Ito lang hindi maganda sa Francosi at saka sa Tularensis. Hindi sila katulad ng Gymno na wala silang specific name. Kasi ang Gymno Calicium, which is yung cactus na kinokollect natin, may specific breed name sila, di ba? Sa Francosi, it's just Francosi, everything is the same. So, ano magkaroon din sila ng parang naming, parang nomenclature para sa Francosi, no? Para ang mga collectors, wala pa ako yung pangalan na yan, parang ganun. Sana, one of these days, they will have patterns of names for Francosi and sino ang nag-breed sa kanila. Pero hindi, say natin, because halos pare-parehas ang kanilang itsura. But itong kagandahan sa Francosi maliit pa kasi itong mga to. Sobrang maliit pa itong mga to. So yan, ito long leaf to Pero kapag as it matures, siguro mga nasa 1 to 2 years old pa lang to. Pero ito, ano to? Parang, it's not consistent maple, pero maganda ang dahon niya. So, malaki ang potential nitong isang to. Ayan, malaki ang potential niya. And this one, hindi ko alam kung Tularensis to, pero siguro, para siyang Tularensis, hindi ko siya maintindihan. Wide leaf na Tulia. Pero let's just call it muna ngayon na hybrid ng Tulia and Franco. So this one is, maganda rin ang potential nito. Parang magiging sword type to. Kasi, let me just remind you na maliliit pa to. Hindi pa to. Kung gusto niyo mga malalaki, pakitaan ko kayo ha. Yung mga mature type na ha, pakitaan ko kayo, sandali lang. Yan. Ay, yan, nalaglag tuloy. Katulad nito, yan, mga mature type na yan. Magbabago pa to lahat. So, lahat ito, hindi pa mature. Kumbaga, baby pa yan. Akala nyo lang mature na, pero baby pa yung mga yan. Magbabago pa ang dahon. Minsan, although, minsan yung iba hindi na nagbabago. Katulad nitong isa, nakita ko ito, medyo, hindi siya ganong consistent maple, no? Kasi pag sinabi mo consistent maple, mula sa maliit, hanggang sa paglaki, maple siya. Pero nagme-maple pa lang siya. So, hindi siya consistent maple. Pero pwede na yan. And this one, no, para siyang Tularensis na may pagka-maple na hindi ko maintindihan. And this one is just a common Franco. Pero, alam mo, may mga potentials kasi itong mga to. And this one is also a Tularensis. But anyway, guys, if you like this kind of video na nag-unbox at pinapakita sa inyo ang mga nabibiling halaman ng aking kapatid na si Ate Zeni, as well as yung mga halaman na nabibili ko, please do like, share, subscribe to your Lola's channel, and hit that notification button just in case naman may update tayo dito. Malay nyo, lumaki ito ng todo-todo under my care, pero alam ko next month uuwi na si Ate Zen. So, more or less, mapupunta na to sa kanya, pero i-stable ko muna ng todo dito. And, as the saying goes, it's always your Lola with an H, L-O-L-A-H, Bong Lim here saying, happy plant is happy life with Plantaholic Garden. At saka meron silang bago, yung ante plantita. Okay, maraming salamat po.